Walang naitalang malalaking problema sa pagsasagawa ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKA sa Northern Mindanao kahapon. Sa pag-iikot ng UNTV News Team sa iba't ibang polling center sa Cagayan de Oro, karaniwan sa naging problema ng mga botante ay ang hindi agad makitang pangalan sa talaan ng mga presinto. Gayon din ang naranasan ng ilang mga botante sa may bulubunduking bahagi ng Upol, Misamis Oriental. Ayon sa Board of Election Inspector o BI Head na si Leslie Bowles, sa nasabing lugar ay naging matagumpay pa rin ang nasabing halalan kahit may naranasan ilang kalituhan sa parte ng mga buboto. So overall, ma'am? Overall, so far mga exactly 3 p.m. natapos tayo ng maaga. Wala namang mga challenges encounter. So kung meron man kanina, siguro nalito lang yung iba sa kanilang mga numero. Samantala, ipinagpasalamat naman ng hepe ng Upol Police Station ang maayos na pagtatapos ng halalan sa kanilang lugar. Kahit na 5 barangay dito ang nasa orange category na matinding binantayan ng mga otoridad. Out of 14 barangays of Upol, we have 5 color orange category na dineclare. Yun pong hinterland barangays namin na dati na rin po yung kinoconsider as focus area namin every time may election. Itong barangay Kauyunan, Yunda, ng Kaon, Tingalan at Bagukbok. So yan po ang dineclare ng COMELEC natin. We do not deny the possible incidents that may come out during election. Pero so far po, based sa aming observation, yan, patapos na, nag-close na yung ano namin. Despite po sa mga challenges, ay natapos naman po peacefully yung election, yung BSK 2023 dito sa Upol. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Wing Fernandez, Humahataw.